Kung kanina sa bibig, ngayon naman dahil nakayuko na ako sa mga daliri niya ako nakatitig. Ang hahaba ng mga daliri ni Brian. Ang gaganda. Nakagat ko ang labi ng maalalang mga daliring yun na... hindi matuloy ng utak ko. Tinablan na naman ako ng hiya. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you gave me the whole damn zoo. Sound trip sa loob ng utak ko. May gana pa tong brain cells ko na i-play ang kantang yun. By the way, you do things to my body. Napatigil si Brian sa pagnguya. Doon ko na-realize na hindi ako nag-i-imagine ng kanta. Naririnig din ito ni Brian at nanggagaling ang tunog sa living room. Malakas iyon kaya dinig hanggang dito. I didn't know that I was starving till I tasted you. Napatingin si Brian sa akin. Gusto kong pumikit sa hiya. Alam kong naiisip niyang naiisip ko. Hindi ko na kaya to. Ate Yuli, pakisabi naman kina Lee, Alec, Ares at John. Nautang na loob lang kung sino man sa kanilang nagpapatugtog. Pakipalitan ng kanta. Nawawalan ako ng gana. Sigaw ko kay Ate Yuli na nasa likod. Tumalima naman ito. Buti na lang. Napatingin ako kay Brian. Nahuli kong ngisi niya. 1 second lang siguro yon. Kasi ay bumalik din agad ang atensyon sa pagkain. Nakakaasar. Promise. Nang matigil ang kanta, gumaan ang pakiramdam ko. Susubo na sana ako nang magsimula na namang tumugtog. So baby, let's just turn down the lights and close the door. I love the dress but you won't need it anymore. Napahawak ako sa noo habang nakatukod ang siko sa mesa. Leche, papatayin ko ang taong nagpapatugtog, sinusumpa ko. Persasi on the floor. Take it off for me now, girl. Sinilip ko si Brian. Alam kong natatawa siya. Tinatago niya lang. Halos kainin ako ng hiya. Ni hindi na ako makatingin sa kanya. Tapos na ako. Pahayag ni Brian. Tapos na siyang kumain at sa wakas ay iiwan na akong mag-isa. Buti naman. Pero hindi siya tumayo sa pagkakaupo. Nanatili lang na nakabantay ang mga mata sa akin. You're not touching your food. Don't you like it? Wala ka bang lakad? Tapos ka nang kumain, di ba? Alis ka na. I prefer to wait for you till you're done. Halos umikot ang katinuan ko. Gusto ko nang umalis ng mesa pero gutom pa ako at ang sarap ng pagkain. Have you met your new bodyguards? Bodyguards? Yung mga tauhan ni Shanti Villarreal? Tanong ko, tumango si Brian. They are his deadliest squad. They are all extensively trained with unique combat abilities. I hired them as your bodyguards. I can't be with you all the time, so I had to hire the best people to protect you. I left their profile portfolios in my room. You can read it anytime, so you get to know them a little better. Hindi na kailangan, baka matakot lang ako. Mga tauhan ni Villarreal ang mga yan. Doon pa lang nakakapanginig na ng laman. Tumawa si Brian. Why? What's wrong with Shanti Villarreal? At parang ang sama ng tingin mo sa kanya. Nakita mo na ba siya in person? Umiling ako. I happened to read one of the Bachelor Tycoon magazines and he's on top of the list. Merong article dun na nagsasabing kriminal siya at mamamatay tao. At yung squad na yan, ang tagagawa ng may itim niyang plano. Lahat kayong mga Bachelor Tycoon, meron kayong isang batalyong tauhan dahil marami kayong illegal activities at masasama kayong tao. Whoa, that's not true. The Bachelor Tycoon magazine only explains how we are ruthless in the business world, not as a person. And I don't have illegal activities. Or maybe I do, but those are just minor things. Hindi naman nawawala sa negosyo yun eh. At alam mong dahilan kung bakit marami akong tauhan? Dahil pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Besides, Christian Dimitri, Prince number 4, doesn't have a battalion of soldiers. But he has a facility full of deadly weapons, bioweapons, and jet fighters. Napapa-English na ako. Todo na talaga to. But, alam mo Brian Alex Villamor, magpaliwanag ka sa pader. Huwag sa akin. Basang-basa ko kayong lahat. Huwag na magpalusot dahil naging parte na ng buhay kong manggalugad ng impormasyon tungkol sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo. Hindi ko alam kung bakit patay na patay ako sa'yo eh. Ang sama naman ng ugali mo. Napahawak ako sa bibig. Ano na namang kahihiyan ang pinagsasabi ko? Napatitig si Brian sa akin. Dagdag kahihiyan na naman. Leche, sinabi ko lang naman sa mukha niya na iniisto ko siya noon pa. Kaya pala ang dami kong picture sa kwarto mo. Pati na rin sa cellphone mo. Sa kwarto ko? Oo nga pala.
Si Brian din na nag-asikaso sa mga kaibigan ko sa Manila. Malamang na-i-report na ng mga tauhan niyang buong itsura ng kwarto ko. Patay na patay ako sa'yo. Noon, hindi na ngayon. Ay, kainis. Kinakabahan ako sa mga pinagsasabi ko. Napapamura na naman ako. Kainis talaga. Really? What made you change your heart? Seryosong tanong niya. Hindi naman nagbago. Lumala pa nga. Pero syempre nakakahiya. Lalo pat alam ko nang wala man lang siyang nikatiting na pagnanasa sa akin. Hindi pa nga natatanggap ng budhi ko yun. Tapos ito na naman. Ang sakit sa atay. Natatai ako. Napahawak ako sa tiyan. Nasi-CR ako. Diyan ka na. Tumayo ako sabay takbo. Hindi ko siya nilingon. Humahangos akong nakarating sa kwarto. Kumakabog ang dibdib kong isinara ang pinto. Dumiretso sa kamat nagtalukbong ng kumot. Grabe, para akong graduating student kanina na nagde-depend ng thesis sa harap ng pinakamasungit na professor sa balat ng lupa. Tapos hindi ako makapagsalita dahil walang kwentang thesis ko. At hindi ako nag-aral. Ganun ang feeling eh. Nakakasira ng ulo. Tama bang tanungin niyang isang dalagang Pilipina na kagaya ko ng mga bagay na yun? Palibhasa Greek siya. Kaya wala siyang alam sa kultura ko. Dapat mag-antay siyang umamin ako. Hindi yung kukornerin niya at pipiliting umamin. Ba't di siya sa akin manligaw? Sa kanya itanong kung mahal ko din siya. Napaka-insensitive mo, Brian Villamor. Nagwawala ang buong pagkatao ko. Bigla akong bumangon at hinagisan ng una ng litrato niyang nakasabit sa wall. Anong tinatawa-tawa mo? Kala mo kanina hindi ko nakita? Tumatawa ka. Pinagtatawanan mo ko. Akala mong gwapo mo. Akala mong macho mo. Akala mo kung sino kang sobrang hot. Binato ko pang isa pang unan sa picture. Kainis, ang hot niya nga talaga. O ano ngayon kung hot ka? Huwag kang tumitig sa akin, naiirita ako sa'yo. Bigla akong na-realize ng medyo nahimasmasan na ako na bakit nga pala may picture si Brian sa kwarto ko. Napahawak ako sa sentido. Dan, bakit ba dito ako sa kwarto niya pumasok? Ang sarap kaltukan nitong ulo kung punong-puno ng katok eh. I can't get my mind straight. Habang tumatagal na kasama ko siya, pakiramdam ko patanga ng patanga. Hindi na magandang senyalis to. Nakaramdam ako ng pagkulunan tiyan. Wala naman kasi akong nakain kanina. Paano akong makakakain puro pambubwisit ang ginawa nilang lahat sa akin. Pinagtutulungan yata ako. I didn't know I'm starving till I tasted you. Pweh, ano bang tasted ang sinasabi? Ano ngayon? Hay, hindi ako mapakali. Napatayo ako sa kama. Nakita ko sa study table ni Brian ang portfolio na sinasabi niya. Matingnan nga. Baka sakaling nakasulat doon ang favorite song ng mga gago. Ma-identify ko kung sinong kumag na sumabotahe sa akin kanina. Dahil lintik lang ang walang ganti. Unang profile na nakita ko, kay Lee. Naroon ang full body picture niya. Sa sobrang tangkad, hindi siya kasya sa papel. Hindi, joke lang. Ang gwapo naman talaga ng pagkakasingkit ng isang to. Ang sweet pang tumawa. Kung itsurang pagbabasihan, napaka-inosente niya. At napakabait tingnan. Pero napaubo ako nang mapunta ako sa skills section. Gago, totoo ba to? He's 10th degree black belt holder in judo? Abay, iilan lang sa mundong may titulong ganun. Hindi lang yon. He's also a black belt holder in 11 different martial arts. He's known for his blinding speed. Oftentimes, napagkakamalan siyang may superpowers dahil sa kakaibang galing niya sa karate. Expert din siya sa lahat ng uri ng blade weapons. Kaya siyang pinakamagaling sa hand-to-hand fights. Hayop na lito. Akala kong galing ko na sa karate. But reading his profile packed up my 24 years of martial arts education. Masakit sa pride. Next chapter. Si Ares. Victor Ares pangalan niya. Teka, di siya yung parang doktor na kausap ni Brian nung may nangyayaring kakaiba sa akin. Siya pala yun. Hindi ko na na-recognize ang accent at ang boses niya. Napakagwapo ng isang to, pero nakakatakot ang mga mata. Parang lobong laging mangangain ng tao. He's a neurosurgeon. He graduated from the most prestigious medical university abroad. His exceptional medical skills made him an assistant doctor to the billionaire medical prodigy, Shanti Villarreal himself. His combat skills are exceptional too. He's most adept in handling different kinds of weapons. He has a mastery of human anatomy. Precious points and weak spots, kaya nakakatakot siyang kalaban. Sa madaling salita, alam niya kung saan ka babalian ng buto na ikamamatay mo. Pew! Next.
San pinagkukuha ni Shanti Villarreal ang mga tauhang ganito? Third on the list is the guy with the brilliant blue diamond eyes, si Alec. Sa itsura niyang yun na parang runway model at artista ng toothpaste. Wag ka. His profile says, he's an ex-military special forces and commando officer. He has a special set of skills taught only to allied soldiers in the US. Magaling siya sa lahat ng uri ng laban. May it be in land, water or air. According to his records, Alex is also very intelligent, making him a skillful leader and phenomenal strategist. Holy shit! Grabe tong mga papel na to. Profile ba to ng mga tao? O ng mga cartoon characters at Marvel superheroes? Pinagluloko lang yata ako nito eh. Dito tayo kay John. Yung pinaka-carefree looking sa kanilang lahat. Sa gwapo niyang yun, malamang ang function niya sa grupo ay mang-distract ng mga babaeng kalaban. Hindi ko na tiningnan ang picture niya. Alam kong nagpa-cute lang siya sa camera. Dumiretso na ako sa skills na meron siya. Pero unang letra pa lang na nakasulat doon. Nanlaki na ang mga mata ko. Si John ba ang tinutukoy dito? Yung taong yun na mukhang walang ibang alam gawin kundi manalamin at magpagwapo? Unang entry, computer genius. He's an excellent hacker. He hacked NASA when he was 14 and was never caught. Hindi siya ganun kagaling sa hand-to-hand combat, kagaya ng mga nauna. Tama, mukhang lalampa-lampa eh. Pero ang shooting skills niya, exceptional. He's the underworld's greatest sniper. He's got perfect aim abilities with all kinds of weapons, known to man including guns, knives, blades, and even toothpicks. Hindi lang yun, John is a master thief too. He can open any kind of security doors, no matter how tight and how complex it is. Sa grupo siya lagi ang nauuna, tagabukas ng pinto. Marami pang nakasulat tungkol sa pinagmulan nilang apat, pero hindi ko na itinuloy. Ibinalibag ko ng pabalik ang mga papel sa desk. I kissed my vengeance goodbye, sabay yuko ng ulo. Potek. Paano ako magkakalakas ng loob na gantihan sino man sa apat na yun ngayon, kung ganun sila kagagaling? Mamaya sinapak ako sa mukha ni Lee, o kaya binalian ako ng buto ng Ares na yon. Tapos wala akong magawa. Dagdag sakit ng katawan na naman. May kumatok sa pinto. Kinabahan ako. Pagbubuksan ko ng pinto kahit sinong demonyo, wag lang si Brian. Amanda, it's me, John. Okay, si John. Hindi daw ito masyadong magaling sa martial arts. Baka kaya kong batukan to sa ulo na hindi nagagantihan. Sisiguraduhin ko lang na wala siyang hawak na baril, kundi patay ang kinabukasan ng buong lahi ko. Tinungo ko ang pinto upang harapin siya. Nakangiti na naman siya na para bang kamera ako at siya ang artista. Bakit? Total nakakaintindi naman siya ng Tagalog. Tagalugin ko na. Kesa naman paduguin ko pa ang ilong ko, diba? Marami na akong problema. Mangangapa ba ako ng English dictionary? You have to sign some docs here. Then your passport here. Later in the evening we'll fly out to Greece. He said charmingly. Inabot niya sa akin ang lahat ng yon. Sino ang nagpapatugtog ng Versace kanina? Yun talaga ang gusto kong itanong eh, bago ang lahat. Ngumiti ito. It's Ares. Why? Do you have a problem with that? I'll tell him. No, si Ares pala eh, wag na. Hindi ko pa gustong mamatay. Inosente pa ako. Inosente ng slight. Baka kumontra ang langit. Ang ganda ng mga kanta niya, favorite ko. Tapos ay mapakla akong tumawa. Tiningnan niya lang ako, tinawanan. Peste din ang isang to eh. May langis ng kamanhidan ng katawan. Sunod-sunod ang tunog ng maliit na black device na hawak ni John. Ang tawa niya ay napalitan ng alertong muka. Napatitig ito sa aparatong yun na may kulay green na screen. At may pulang mga dots na gumagalaw. An advanced radar. I knew it. Anong ibig sabihin yan? Looks like the enemy suddenly just developed their goddamn balls. They decided to attack this place. Mabilis niyang sagot habang nagdadial ng numero sa cellphone. Probably to alert others. Get inside. Utos niya sa akin. I'll seal this door. We'll get you when it's safe. Teka, Sidri, hindi na ako nakatapos ng sasabihin. Marahas niya akong itinulak sa loob ng kwarto at isinara ang pinto. Peste, si Brian. Nasa labas. Bukod sa akin, siya ang target ng mga kalaban.
Hindi pwedeng wala siya sa tabi ko. Pinilit kong buksan ang pinto. But like what John said, he will seal the door. I can't open it from the inside. Kainis. Tinakbo kong lihim na passage papunta sa kabilang kwarto. Pero deactivated na ang button. Hindi na bumukas iyon. Hindi ako makalabas. Anong gagawin ko? Kumakabog ang dibdib ko sa isipin nasa labas si Brian. At baka kung anong mangyari dito. Napapitlag ako nang makarinig ako ng malakas na pagsabog mula sa labas. Indikasyon iyon na tumangka nang pumasok ang mga kalaban at na-activate na lahat ng mga hidden defenses ng buong mansyon. Ang sumabog na yon, explosive landmine yon na nakatanim sa front gate. Kinuha ko ang pinakamabigat na bakal na siyang pwede kong ipanghampas sa glass wall ng kwarto ni Brian para makalabas ako. But then, I realized it's a bulletproof glass walls. Ni hindi ito magkaroon ng lamat kahit makailang hampas na ang ginawa ko. Mas lalo akong hindi napakali nang sunod-sunod na palitan ng putok ang narinig ko sa labas. Maraming kalaban at napapalibutan ng mansyon. Masusi nilang pinag-aralan kung saan aatake. Kaya lahat ng tauhan ni Brian nabigla at halatang hindi nakapaghanda. Sunod-sunod ang sabog sa paligid. Naging alerto ako dahil baka sumablay ang seal ng pinto. Makapasok ang masasamang elemento dito sa lungga ko. I need weapons. I searched for the place. Knowing Brian, alam kong isang sulok ng malawak na kwartong ito'y may nakatagong mga gamit na kakailanganin ko. Mabilis akong kumilos. Hinulaan ko kung saan pwedeng ilagay ang mga armas. Sa malapit sa kama. Nang wala akong makita sa lahat ng sulok ng kama, gumapang ako sa ilalim. Yes, naroon nga. It's a well-hidden compartment with small knives and little guns. Itinali kong mga kutsilyo sa binti ko, habang hawak ko sa magkabilang kamay ang dalawang maliliit na barel. Napayuko ako nang sumabog bigla ang pinto ng kwarto ko. Sinasabi ko na nga ba, malalakas ang armas ng kalaban, nasira ang electronic lock na naka-install doon. Alam kong hindi pa rin basta-basta mabubuksan ang persahan ng pinto, dahil doble ang bigat nito ngayon. Pero laking gulat ko nang baliwalang itinulak ng dalawang malalaking lalaki ang pinto. Sinubukan akong barilin sa paa, pero kaagad akong nakagulong sa sahig, hanggang sa maabot ko ang blind side ng mga ito, sa bandang ilalim. At magkasabay kong kinalabit ang gatilyo ng baril ko sa gilid ng katawan nila. Patago-tago akong tumakbo palabas ng pinto. Madaling ma-identify ang mga kalaban dahil lahat sila nakasuot ng itim at nakamaskara. Maraming sumalubong sa akin, pero dahil may armas ako, lahat ng nagtatangkang bumaril na uunahan ko. Alam kong asentado ako. Lahat ng balang pinapakawalan ko tumatama sa delikadong parte ng katawan ng mga ito. I'm not a killer. I have never killed anyone in my entire life. Pero sa sitwasyong ganito, na sarili kong buhay ang nakasanla, wala akong choice kundi ang lumaban. Isa pa hindi lang sarili kong pinaglalaban ko dito, kundi si Brian. 10 ng mga inosenteng taong pwedeng madamay sa loob ng bahay na to. Panay ang takbo ko, paikot-ikot ako kakahanap kay Brian. Hindi ko siya makita. Saan na kaya ang isang yun? Nanlaki ang mga mata ko nang namataan kong kalaban na may hawak na malaki at malakas na automatic rifle. Kainis. I've seen that kind of weapon before. Isa sa pinakamalakas na baril sa mundo. Pag pinutok ng lalaking itong hawak na armas, mapipino ang laman loob ko. Leche. Napilitan akong magtago. Pinaputukan niya ako, kaya yumuko ako, tumakbo. Gumapang at tumalon para lang hindi mahagip ng kahit na isang bala ng baril na yun. Naghanap ako ng siyempong barilin siya sa noo. Nang magkaroon ako ng pagkakataong umatake mula sa parting hindi niya ako nakikita, ipinutok ko ang baril sa ulo niya. Kainis, walang bala. Kung bakit kasi hindi ako marunong magbilang eh. Napalundag ako ulit para makapagtago dahil muli niya akong inasinta. Sa pagtalon kong yon, 2 iba pa ang nakaharap ko. Hinugot ko ang 2 bayonet knife sa magkabilang hita ko at kaagad na hinagis patusok sa noo ng 2 babaril sa akin. Nawala saglit ang atensyon ko sa lalaking may hawak na malakas na rifle. Munti ko na salubungin ang mga balang pinawalan nito. Kundi lang may dumamba sa akin mula sa kung saan. Pareho kaming tumilapon sa sahig. Napunta ako sa ilalim kaya masakit ang pagkakadagan niya sa akin. Isa pang lalaki ang dumating. Itong tumapos sa lalaking naka-rifle. It's Lee. Para siyang si Flash. Nabali niya kaagad ang leeg ng kalaban. Amanda, I've been looking for you. Si Brian pala tong savior ko na nakadagan sa akin. Kung hindi lang kami mamamatay, hindi ako babangon sa sahig eh. Let's get the hell out of here. Kinover kami ni Lee para makalabas ng mansyon. Sinalubong kami ni Ares at John.
na siyang gumawa ng paraan para makalabas kami gamit ang isang sekretong lagusan para makatakas. All these guardians around me are holding high-powered laser guns. Hinabol kami ng mga putok ng baril. Kailangan naming yumuko at tumago para maiwasan ang mga yon. Sinalubong ng tatlong mga kalabang humahabol. Nagpatuloy kami ni Brian sa pagtakbo. Para siyang pader na nakaharang sa likod ko para hindi ako tamaan. Hindi ako komportable. Hindi pwedeng siyang tamaan pag nagkataon may maligaw na bala sa amin. Pero hindi ko siya mapigilang gawin yon. Sa tuwing tatangkain kong paunahin siya at siya naman ang ikuble, hinihila niya ako. Gusto ko siyang sigawan dahil sobrang nag-aalala kung baka tamaan siya. Kainis, hindi pwedeng ganito. Pagkatapos ng mahabang pagtakbo, sinalubong kami ng dalawang kotse. Isa sa mga yon, si Alec ang nagmamaneho. Doon kami sumakay ni Brian kasama si Lee. Samantalang sa kabilang kotse sumakay sina Ares at John. Nauna sila, kasunod kami. Habang nasa kotse, hindi ako makapaniwalang buhay pa ako. Leche, muntik na akong matsugi kanina. Kundi lang kay Brian na napakabilis magdesisyong sunggaban ako. Kahit na alam niyang posibleng tamaan din siya ng mga balang sa akin ng punteriya. Siyempre nakita ko rin in action kung paano kumilos ang 4 na lalaking kinuha ni Brian para maging tagapagbantay ko. Magagaling silang lahat. Matatalino. Kagaya ng sinasabi sa profile ng bawat isa, they live up to my expectation. They managed to get us out of the war zone effortlessly. Are you alright? Tanong ni Brian. Inis ko siyang tinanguan. Hindi mo kailangang saluhin ng bala para sa akin, Brian. Don't fucking tell me what to do, Amanda. Shut the hell up. Buliyaw niyang sobrang galit na galit. Hindi ka agad ako nakahuma. Ano bang problema niya? Kung galit ako, mas galit pa siya kaysa sa akin. Lahat ng sabihin niya may kasamang mura. Tama ba yun? Alec, take the fastest route to the hangar. We need to fly out as soon as possible. Hindi na niya ako pinansin. Marami siyang sinasabi sa dalawa na hindi ko maintindihan. Hala, Greek pa more, French pa more, Russian pa more. Gamitin niyo pati lengguwahe ng alien. Total naiintindihan ko kayo. Leche tong mga to. Lee, ask John to make all the necessary arrangements. We'll fly out earlier than expected. May gana pang mag-English. Isang sentence lang pala. Amanda, I'm taking you to Greece. May choice ba ako? Inirapan ko siya. Kung kakausapin mo ako, tagalugin mo ha. Kung sila nga kinakausap mo sa lengguwaheng alam nila eh. Kumunot ang noo niya. Akala niya nagpapatawa ako. Seryoso ako. Naiirita ako kapag nagsasalita siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Kahit naman siguro sino maiinis. Tiningnan niya lang ako ng masama tapos ibinalik ang atensyon sa dalawang kausap. Few hours later, nasa loob na ako ng private airplane ni Brian. Kumain ka, and later you need to get some sleep. Nilapitan niya ako and offered me food. Yeah, right. While everybody's busy with their next move against Hades, he's asking me to go to sleep. Masyado niya akong minamaliit. Hindi yata alam ni Brian kung ilang taon kong pinag-aralang ipagtanggol ang sarili ko. Well, kung doon siya masaya, bahala siya. Tahimik ko na lang na tinanggap ang pagkain. Naupo siya sa harap ko, tumitig sa akin. Hindi ko siya tiningnan. Tinuon ko ang atensyon sa pagkain. Amanda, napilitan akong tumingin sa kanya. Leche, hindi ko siya matiis. You will need to be extra careful in Greece. Hindi lahat ng makikilala mo doon, kakampi mo. You have to always remember this. Ikaw at ako lang ang magkakampi. Wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi ako lang. Naiintindihan mo? Makikilala ko ba ang pamilya mo pagdating natin doon? Tumango siya. You'll meet my whole family. And I tell you to trust no one. Napatigil ako sa pagnguya sa sinabi niyang yon. Kahit pamilya niya, hindi ko pwedeng pagkatiwalaan. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yun. Pero hindi na ako nagprotesta. Alam kong marami akong lihim na matutuklasan pagdating ko doon. Marami akong taong makakaharap. At higit na mas maraming panganib akong susuungin. Nang tumayo si Brian para bumalik na kasama ng 4, yumuko siya upang halikan ako sa ulo. Muntik ko nang mabitiwan ang kutsarang hawak ko. Nanginig ang katawan ko dahil parang may kuryente ang labi niyang dumampi sa buhok ko. Matulog ka pagkatapos mo dyan. Matagal pa ang biyahe. I felt so much care vibrating from those simple words. Halos hindi ako makapaniwalang sa kanya nang gagaling ang lahat ng yon. Kung patuloy siyang ganito kabait sa akin, hindi malayong isang araw hindi na niya kailangang tanungin ang nararamdaman ko. Kusa kong sasabihin na pinakamamahal ko siya. Higit kanino man.
Ang pagmamahal ko sa kanya patindi ng patindi habang tumatagal. Hindi na ito simpleng paghanga o pagnanasa lang na kagaya ng dati. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Athens, Greece. Welcome to one of the oldest cities in the world, Amanda. Bulong ko sa sarili nang pumasok na ang limaw na sinasakyan namin sa pinakamalaki at pinaka-high-tech na iron jet na nakita ko sa buong buhay ko. Tinahak ng kotse ang malawak na private area na pag-aari ng mga Villamor. For the grand entrance, I saw majestic green trees everywhere, ornamental garden with flowers of interesting colors, spectacular landscape, and several pool-sized fountains. Ang pinakamalaki at pinakamagandang fountain ay nakalagay sa front door ng mansyon ng mga Villamor. When I say mansion, I'm not talking about a mansion as big as the Mall of Asia itself. This goddamn mega mansion I'm looking at right now, believe me, it's twice as big as the freaking MOA itself. Tell me I'm exaggerating right now. Pero nag-i-English na ako. Totoong sinasabi ko. Let's go inside. They're waiting for us. Napatingin ako sa taong nagmamay-ari ng kayamanang hindi mapaniwalaan ng utak ko. Alam kong mayaman si Brian. Bachelor tycoon number 2 siya eh. Pero leche, hindi ko na-imagine na ganitong yaman palang buong effort na dinedescribe ng magazine tungkol sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko. Diyos ko Lord, anong karapatan kong mahawakan ang kamay ng isang taong mas marami pa yatang pera kaysa sa kaban ng bayan ng buong Pilipinas? Ano?